Hubog sining. Kailan ba at umpisa ang hubog sining? Ang hubog sining bago ito nabuo, way back year 2011, through Sir Ney Miranda, nung nagkakaroon ng pag-iipon yung mga artists Rizal. So may kanya-kanyang group may Antipolo, may Tanay, may Binangonan, may Taytay, pero walang kainta artist. So that time nung nagbi-meeting kami ron, kasama ko nun si Tayoli, why not daw magbuo kayo ng grupo, i-gather mo yung mga artist ng kainta. So that time ang mga artist na taga-kainta ng kilala ko lang noon, si Marco Bello, si Marlon, si Ma'am Ruby, hindi ko pa noon siya kilala, pero mini-mention sa akin ni Sir Nemi na meron doong artist sa may RD, kung alam mo, may ari daw ng RD. So parang sabi ko, may ari ng RD, ibig sabihin mayaman yun, kasi malilit pa kami, alam na namin yung RD, kumbaga yung RD parang ayun na yung sa amin, mall. Kasi parang siya, established siya, tapos may mga rides doon na hinudugo ng piso, tapos nag-rides kami. So ayun, hinanap namin yun. Si Ma'am Ruby, pinuntahan namin ni Tita Yoli, tapos in-invite ko si Marco Bello, si Marlon, tapos ni-reach out ko rin si Sir Leo, si Leo Calaor, si Sir Sunny naman. Sir Sunny, nakita ko lang siya sa mall na nag-portrait siya, may pwesto siya sa mall, sa ngayon SM East na siya, pero dati Everwood SM. So yun, kinaibigan ko siya, tapos tinanong ko siya na gano'n about art, tapos gusto mo ba magkaroon mag-grupo or may makakilala ka gano'n. In-invite ko siya sa group ng yun. Pero ang pangalan pa lang ng grupo namin noon, Kainta Artists. Ganyan, wala pa siyang pangalan na hubog. Nagkaroon lang ng hubog, dumating si Master Esber. Yung panahon na yon na parang inano na namin yung talagang magkaroon na siya ng pangalan. Dahil meron ding nag-exist din naman Kainta Artists. That time, may Kainta Artists din. Kami yung first na mga artists na kapag-exhibit sa City Hall. Yun. Municipal year 2015? Basta election year. Yun. Panalo lang. Mga ganun. During Mayor Nieto, Kit Nieto. Pagkatapos nun, ayun, nagkaroon kami ng mga kaibigan, dumating si Master Esber, at si Master Esber naman, dala niya si Yuji. Ay, si Master P. Ay, wait, nakalimutan. Hindi ko makakalimutan. Si Master Big. Meron siyang studio sa Kainta. Nagtuturo siya na. Yun. Yun yung kinukwento mo kanina, di ba? Kinukwento ko kanina. Si Master Big siya talaga yung unang-unang artist na nakita ko sa Kainta, dahil meron siyang pwesto doon sa Kainta. Talagang hinahangaan ko si Master Big. Kaya nung nag-gather kami ng mga artists, naisip ko agad si Master Big din, dahil siya yung talagang doon sa Kainta, nakikita ko siya na nagpi-painting, nagpo-portrait, kumbaga, kaya Master Big ng Kainta. Legit sa Kainta. Legit talaga, siya talaga yung doon, kumbaga yung kilala na doon sa Kainta na artist, Master Big. Yun nga, nag-ipot-ipon na kami, nagkakaroon kami ng mga meeting sa RD, sa office ni Ma'am Ruby, nagkakaroon kami ng meeting, and then minsan sa kanilang mansion sa Madera Homes, doon kami nag-ipon-ipon. Ma'am Ruby, si Ma'am Ruby our godmother, artist, Artist, godmother. Si Eugene Akoy nun, Very art. And then lumaki siya, nadagdagan ng marami pang artist through Ismael Esber. Pakilala mo naman ang mga artist na naisama doon. Okay. Yung mga pakikilala kong mga artist, unang-una si Miss Rain, yun, kanyang personal bodyguard. Ano yun? 2017? Yes. Then sa mga shows, may namimit tayo na mga talagang enthusiast about kumbaga pagpo-produce ng mga art, mga creative, mga aspect, whatever. Kasama na dyan nakilala ko, actually buyer ko siya buyer ko silang mag-asawa.
itong si UG de la Cruz. So binili nila yung painting ko sa LRI sa Makati. Then after, napag-usapan yung mga show, yung mga grupo. Nung mabanggit ko yun sa grupo, tinanong niya. So sabi ko, in-invite ko siya. Kumbaga fit naman. At saka yung mga ibang taga Rizal, actually ang talagang natin dyan priority yung mga sa Cainta, Rizal. So meron din nakapasok taga Marikina, si Warlito na dati kong batch sa abroad. So Rizal din naman ang Marikina. So yun, kumbaga pasok naman sila dun sa nila, yung talent, lahat, background. So congratulations sa mga naipasok natin sa Cainta. Yun na nga si Warlito. Then, nagpapasalamat din pala ako dun sa kaibigan nating si Marlon at saka yung mga tropa, mga kaibigan, mga gano'n. Nakilala nila ako nung tumulong naman ako sa kanila. Then, nag-spread na yung samahan hanggang sa pakilala ako kay kapatid, kay Miss Ruby, kay Ma'am Ruby, tsaka kay kapatid, kay Sister Yoli. Ayan na sila. So nakita ko silang personal. Ito po, masdan nyo sila. Ayun. So natutuwa talaga ako, and gagamitin ko na yung word na proud. Proud ako na nakasama ko sila. Dahil unang-una, ito pong grupo namin, ang ganda po sa samahan, sa sistema, at saka sa advokasya. Sa mga project, marami pa po kami darating na blessings. Gusto kong ipasok na wala kaming formal structure. I think kaya kami nagtatagal ang magkakasama kasi wala kaming officers. Wala kaming proper organization. Hindi, may proper organization. So parang table of organization. Parang tinanggap na lang namin ng isa't isa during the course na mga nag-exhibit kami. Nabuo yung samahan, yung para sa barkadahan naging parang barkadahan na pag kami ginawa kami, hindi kami talaga serious na kailangan we have to make so much money, may projection kasi sobrang formal. Wala. So we just do it for fun, pero of course organized. But everybody cooperates, and we have had some exhibits already sa art center, sa mga restaurants, actually sa cathedral, kami doon. And we have forthcoming exhibits. But ang gusto kong i-push, you don't have to be a big organization. Ayaw namin na masyadong malaki kasi it can become unwieldy. And we have seen organizations na nagbe-break away kasi hindi sila nakakasundo. I think ang nakakasira noon yung pagka lumalabas na yung mga ego, na sa amin walang pwedeng mag-ego kasi wala kaming ego lang. Paano nabuo yung grupong yung pangalang Hubog? Saan nagsimula? Brainstorming natin. Nag-brainstorming tayo, remember? Kasi yung hubog, ito kasi ang hilig-hilig. Mahilig siya sa hubog hubog ng katawan, ganyan. Maghubog, maglasing. Kuntur, shape. Yan. Kaya napunta sa... At saka talagang natin Tinagalog natin yung art. Tagalog. Tinagalog yung art. Inuhubog. Sining. Hinuhubog. Ayun, doon po nabuo. Kasi para naman may branding na alam mo, lagay sa logo, sa natin. Meron siya, bakit siya nabuo ang hubog? At talagang, bakit ang tanong doon, bakit hubog ang nabuo namin? Unang-una po, sa mga kagaya nating artist, lahat naman, sculptor, kung anumang klaseng artist, yung shape, napakahalaga. Kahit sa anumang pundasyon, bahay, whatever. Yung itsura, hubog, napakahalaga yung structure. Yun po ang meaning ng hubog. Structure. At saka yung hindi lang kami artists, in the sense na mahawak ng pinsel tawag doon, di ba? Sculpture. May kanya-kanyang talent. Like pagka may ino-organize kaming kunyari exhibit o kailangan mo ng kasi mga name mga name cards, mga ganito. Within the group, meron namang ganong talent. Like, background. Asawa ni Isma, si Rain, is a very good writer. So, siya yung
pagdating doon sa paggagawa ng mga profiles, siya ang gumagawa noon, nakakatulong namin siya. Si Dennis is a graphic. A techie. Eh si Isma ang background anything nito, na maiko-contribute ng bawat isa, nakikipag-cooperate. Yes. Na hindi na kailangan ito gawin mo, sa labas, magbayad pa. Kundi voluntarily, we have, kung ito alam mo, kaya mong gawin. So meron nang nagbo-volunteer para gawin siya. Saan ba to, kapatid? Saan ba to, sister? Tanay. Lanay. Lanay, Ano Tanay. itong overlooking? Ano itong nakikita ko? Laguna de Bay. Laguna Lake. Wow, ganda naman Tapos pala rito. si Ma'am Yoli, ito ang instrumental kung paano nagkakita-kita kami sa simula. Paano nagsimula. Ito talaga. And Very nakakatuwa ang style Kami nito ni talaga. Dennis. She's a very happy. She's a very happy person. You can see it in her paintings, you know. Butterflies, colorful Flowers. butterflies. That's Yoli. And siya yung isa sa mga nag-hold together ng grupo kasi sabi ko nga, kami lang dalawa babae, no? Kung isasama natin si Isma, tatlo na tayo. Oo. Si Rain. Pero, si Rain. pala. Si Rain. So, everybody has something to contribute. Oh, wow. Kompleto, no? Ilan kami, but we don't need professional para magbayad. We have marketing. At saka, We have ang isa sa pinakamaganda sa atin, kung baga, bawat isa naman sa atin ay maraming talent. Hindi lang painting, kung gano'n, hindi lang writing, gano'n. Hindi niya pinagmamalaki yung kanyang kaalaman lahat, kung ilan man yan. Bagkos nagtutulungan, sinishare niya sa bawat isa. Yun ang pinakamaganda ron. Walang madamot sa grupo. Tsaka meron pang isa, pagka meron kami exhibit, makikita mo yung bawat isa nakikipag-cooperate, isasabit yung artwork mo, tulungan talaga siya. Hindi yung iiwanan mo lang isang tao, siya lang magpapagod lahat. Talagang nagtutulungan kami as a group. One body, one group. May sale o wala, masaya. Yun. Yung question ko is, lahat ng member ng Hubog Scene ay artist basically. Pero how diverse is the group? Pare-pareho ba ng medium? Pare-pareho ba ng style? Iba-iba. Well, ako kunyari, I am a weekend artist. Okay? I'm not as prolific as everybody else. No? Si Isma talaga buhay niya yan. Sila lahat. Hindi ko buhay din yun masyado. Oo, kami prolific. Parang kami, hindi naman saling pusa, but para lang ma-express namin yung aming mga angst kung meron man. Enjoy. Nakakalaki o ng kaalaman namin yung impluensya ng mga kasama namin. Si Master Vic, he paints on lips. Can you imagine? Mukha yun portrait ni Jesus Christ sa dahon ng gabi. Wow. Extra talent yun. Yeah. Sa ulo ng pako yung pinakamabigat. Ulo ng pako. Anong size ng pako, sir? Painting. Face of Jesus Christ. Anong size ng pako? Yung pako, anong size? Didos. Didos? Maliit yung didos. Maliit din ang glass. Paano? Naka-magnifying lens. Hindi mo siya magawa ng pangkaraniwan. So hanap ka ng paraan kung how. Yung pinakadulo ng brush mo pagdating dito mataba na. Napakahirap pero kaya kasi ang kailangan natin kung magagawan mo ng paraan yung unique way, gagawin mo. Pero kaya. Kasi natama lang ako kasi sa general art. Kung bakit naman naging general ako kasi kung ang lahat na makikita ko ay parang art, maski dahon ng mangga, maski dahon ng saging, maski lamok na lang, ang lamok isa sa content ko, kinulayan ko ang lamok, makulay na. Halip na plain lang ang lamok. O, tingnan mo. Kaya ibig sabihin, walang imposible kapag pinapagana mo lang yung isipan mo, talagang nagagawa mo ang lahat. Pero ang gusto ko siya, lamok, hinuli ko ang lamok. Sa magnifying glass din, doon ko rin siya kinulayan. This is just the first time na makarinig ako na hindi lang body paint ang katawan ng tao ang pine-paint. Now, this is just the first time to the whole world, isang Pilipino po na pinintahan po niya yung lamok. Imagine, buhay ang lamok. At yung buhay pa po yung lamok na pininturahan ni Sir
That's only you. Special press. That's Sobrang only you. nipis. Okay. Hindi kasi Recorded dati, na po yan. ang pinapalitan ko ng kulay, itong manok para mag-away sila kasi ayaw mag-away. Pinalitan ko ng kulay, batik-batik, tiger, ganon, parang zebra. Away ngayon yung manok, hindi niya kilala. Ngayon, pilat ko sa aso, kako, ay patay kako tayo rito kasi makasuhan tayo dahil inabuso mo yung kwan ba. Kaya pati kalabaw nga, mayroon akong kilulayang kalabaw sa parada naman. Pinaganda ko. Bawat hakbang niya, nakangiti. Pag gumakbang siya muli, nakasimangot na. Pero hindi ko... Pininturahan mga kalabaw? Isa ka pala doon na promotor? Hindi ko tinuloy kasi nga... Sa Pulilan ba to, sir? Sa Pulilan? Hindi. Somewhere lang dito sa Rizal. So nakapag-contribute ka pala ng mga ganon. Pero ito ang nakaka-speechless dito, yung pako. Ini-imagine ko kanina yung 4, malaking pako, 3, ngayon pala 2. Partida 2. O you see po, may picture kakaiba po siya. Kaso lang, na ano siya na copyright gawa ng ginamitan ko ng music. Kaya nagkaroon sa ng viral ang 5 kong ang content. Bali wala na siyang bilang, na viral siya. Doon sana ako sisikat wala, nabagsak. Kasi na-viral siyang na-flag yung copyrighted music. Ang trending music. Oo. Hinold yung So diverse. How well. Kumanta ka na lang sir. Kaya na lang, magsalita ka na lang kapag mag-content ka, ayun, pasok sa banga. How well diverse the so group yun, is. isa po siya sa member na pinagmamalaki rin ng Hubog Art Group ng Yuji. Kainta. Iba ang art ni Yuji. Okay. Meron din pala kami, speaking of Mr. Yuji Barona de la Cruz. Ano po siya? Simple, actually humble po siya Nilalagay nila ang karpintero. Isipin natin, yung typical lang na karpintero pero hindi po siya typical. Nakakapag-create po siya na nakakagulat talaga ng artwork. From wood. In any, sabi nga niya, yung iba gagatong na lang, gagawing uling, na isasalba pa niya. Yun ang magandang, napakagandang narinig ko rin sa content niya, yung mga inlay ng iba't ibang mga faces or views. Nakakapag-produce po siya ng mga ganong klase. Speaking of wood, siya po si Brother Yuji Barona de la Cruz. Dapat kasama namin siya ngayon. Nabigyan lang siya ng pinagbigyan lang niya isang priority niya na recognition daw. Speaking, kasama pa rin po sa art yun. Part pa rin ng tema ng art. So hindi po siya nakasama. Siguro, one of these days, sa mga location namin, tinutur namin itong Rizal na ang lahat ng kaalaman kay kapatid na Miss Ruby. So yun, lahat ito pinagmamalaki natin na ang Kainta at ang Rizal ay narito po kami. Kayo na po ang bahalang umusga sa mga upcoming shows namin pa na isusunod. At marami pa po, hindi lang namin i-disclose muna yung iba dahil pupunta pa kami sa mga kapatid nating mangyan na bibigyan natin ng suporta, lahat yun. Ayun po. Mga aitas, mga kapatid kong mga baluga dyan, mga kapatid natin, mga baluga, aitas. Aitas nga Aitas, baluga. Meron pa. Kasi ang kulay ko, tawag sa akin baluga Ayun. So, pero mahal ko po sila. Si Warlito din, banggitin. Ayun pa pala. Si Warlight. Yung pong si Warlight, hindi po namin nakasama. Si Warlito Gabriel. Siya po meron lang priorities ngayon, pero isa po siya sa member ng Hubog. Magkasunod sila na nakapasok sa Hubog. Yan si kapatid na Yuji. Si Warlito naman po ex-abroad din. Dati po siyang nakasama ko sa Jeddah Graphic Center at matagal na po siyang graphic designer dito pa sa Pilipinas. So award yan sa Dubai abroad, di ba? Sa abroad, dahil may group ng mga artists doon, isa po siya na nabigyan ng award at saka merit ng mga sa art pa din. At magaling naman po 'yon, yung skill noon, kung saan ako mahanga, hindi po sa masyado kaming nag-a-uplift ng sarili namin dito sa Hubog, hindi po ibinabalita namin kung ano yung skill ng
kasama namin. Let's say, Warlito, ang hinangaan naman po sa kanya, opo, magaling po yon sa pen and ink? kalibre niya sa pen and ink, yung pointillism. Pareho sila, oo. See? Dennis, pareho sila. Yeah, magagaling po sila do sa parte ng mga pointillism, pointillistic, point. Basta, kung meron naman ang Europe ng pointillism, kung sino yun, kilala nyo. At meron din tayo rito, hindi namin pinagmamalaki, kundi sinishare lang po namin, binabalita namin. Malay nyo, merong gustong magpaturo, nandito po ang bawat isa na kanya-kanya kami ng kalibre o skill, talent, mga matatawag. Salamat po sa lahat. At random, meron siyang, may talent siya na maganda. Ano yung talent mo, Dennis? Marco Bello. Si Marco, realism. Ayun. Si realism. Banggitin natin yung tatlong mga kapatid nating kakaiba rin ang talento na hindi namin nakasama. Si Marco. Sayang nga lang Marco, si Kasani, di Malanta, at Woodburn. Malupit yun sa Woodburn. Yun naman Woodburn. po. Yung Kasali siya sa Canada. Opo. Sa Canada. Opo. Ito naman po si Marco Bello, nakita nyo naman, kilala na halos dito, yung lalo na yung identity niya, kung sino yung gumagawang painting po na merong red na takip sa mata. naka-brush dito sa face, sa mata. Yun po yung identity ng work niya, Marco Bello. Siya po, dapat nakasama siya rito, meron din lang siyang tinatapos. Yun naman si Kasani, yun yung binanggit na magaling sa woodburn art, na hinangaan po na sinusultador niya or niya yung sa sa pag-burn ng wood or something, nakakapag-create siya ng iba-ibang creation ng art, portrait, landscape, images at saka mga still life. Hindi lang po nakasama, talaga pong mahirap siya makasama ngayon dahil nasa kabilang panig siya ng daigdig. Where? California. Canada. Hi Kasani, kung madinig mo to, lahat kami bumabati sa iyo rito. Shout out sa mga kapatid natin dyan, lalo na sa iyo at sa mga congrats, salamat. We are so grateful na makita natin ang isang Pilipino na kagaya mo na hinahangaan dyan at nagsishare ng talento dyan, yung pagpo-portrait mo by means of apoy or something, wood burning style. So congratulations dyan. Si Kalaor, asan? Yun educator din yan. Actually, diba? Isa pong kasama pala na isa ring nagduturo ng special children. Ayun. Art. Yung pong si Kalaor, as far as we know, na siya po ay teacher sa mga special children. Yun, nabanggit po ng ating mga kapatid, yung mga special children. Siya po ang nagpupus ng magkaroon sila ng libangan, talento at madagdagan pa yung gift na ibinigay sa kanila do naging ganun man ang kalagayan nila. Siya po si kapatid na Leo Kalaor. Ayun, sana nakasama natin. Sabi ko nga, who knows, one day na isang ride pa namin dito sa Rizal, makasama namin ang iba pang member ng Hubog. Tsaka si Miss Rain, hindi man nakasama ngayon, one of these days makakasama rin, naman siya lagi naman, jet setter naman, maya-maya nandito na naman yun. Ayun. So nandito siya at get well soon. Ayun. Sa mga kapatid nating nandyan sa Mindanao, salamat at saka binabati ko kayo lahat. Naming lahat, kapatid naming lahat. Ay ang mga artist ng mga kapatid natin lang. Ayun. So regard sa mga lahat ng mga artist, buhay ang alagad ng sining. Alagad ng sining, artist community. Buhay ang Hubog sining. Artist from Rizal. Bumabati. Thank you for inviting us. Thank you. Yay! See See you. you.
Si Nemi Miranda, better known in the art scene as Nemi Miranda. I live here in Angono, and we have been working here in the arts of Angono, making this the art capital of the Philippines. Angono Ateliers, which we established in 1975. We are now celebrating our 50 years of existence. So we are still very active, and although most of our members are young generations of artists, because all my contemporary here in Angono are all in heaven. So yun, ako na lang yung may iwan. So yun ang aking advocacy rin dito, to continue the art and the teaching young children to be involved in the arts. Sir, kumustahin natin, nasa tingin ninyo, sa inyong palagay, ano na ang estado ng art and culture, o particularly arts, dito sa ating bansa? Well, parang ang time ngayon, parang hinog na ang Pilipino sa sining. Masasabi nga natin ang Pilipino are the most creative people in Asia. I have been around Asia, and nakita ko how progressive ang mga Filipino artists. And hindi katulad last na punta namin sa India, sa Malaysia. Hirap na hirap sila doon, ang mga artists doon, to survive in the arts. Very seldom ang galleries na makikita mo doon. Pero dito sa Pilipinas, parang kabuti ang mga gallery. Bukas, meron na mabagong sisibol na gallery. There are almost 100 galleries around Metro Manila. Not only here in Metro Manila, but some galleries are already beginning to come up in other provincial cities. No? So doon mo mararamdaman na art as a business is flourishing here in the Philippines. And maswerte yung mga artists sa mga sumibol sa panahon na ito. Dahil kahit bata pa ang artist, nagkakaroon na ng market. No? Tsaka because of the market system ng mga galleries na expose. So also our social media are very helpful sa pag-promote ng mga art. So ibig sabihin, bilang galleries, social media are isang factor yan kung bakit ang mga artist ay nag-survive na rito sa Pilipinas. No? So very healthy ang competition sa In 10 years time, sir, nasaan na tayo? Well, I would say that art will become major influencer in not only in our economic system but also in the government. Na ang artist, masasabi na natin, hindi na tayo yung masasabing gutom ang mga artist. No? So, na-appreciate na nila ang creative economy natin. No? Mga artist ay buhay na sa nangyayari sa kasalukuyan sa ating bansa. Sir, kanina nabanggit nyo yung social media, yung modern technology. Sir, ano sa tingin niyo or what's your take on AI na kumakalat o sumisikat ngayon sa mundo, lalo na sa art? Well, parang ano lang yan, uso-uso. Pero in the end, yung pa ring creative ng isang artist na the way he create, yun pa rin ang masasabing tunay na art. No? Yung gawang isip, gawang kamay, masasabi pa rin magkakaroon ng value in the end. Itong mga
kumbaga sa yung digital world today, since doon na gumagalaw yung karamihan ng mga new breed of artists. Pero yung masasabi namin panahon namin na old school ay will soon become, sabi nga, nagiging vanishing na, but they will become very important. Sila yung lilingunin at bibigyan ng halaga yung mga traditional. Sir, panghuli na lang, ano po ang may papayo ninyo sa mga bagong sibol na alagad ng sining? Well, kasi parang hyper yan, yung artist today, sumasakay yan sa tugtog ng panahon, sumusunod sila. So, pero pag nagbago yun, medyo mahihirapan din sila. Kaya dapat talaga i-practice nila yung binigay na panlikha sa kanila ng may kapal na lumikha sa atin. Use that creativity in coming out an artwork na masasabi nila, speaking of yung kanilang sarili, themselves, no? Yung expression of their own soul is more important than yung mga digital or AI. So temporary lang lahat siya. Dadating pa rin yung tunay na art, ano yung tunay na sining. Ito yung talagang pinagpunyagian ng isipan, ng imahinasyon. At wala sa aking mindset na ganyan. Kaya ako sabi ko, yung God's imagination, no? Tapos tayo nilikha lang niya to become image of God. Image of God na tayo, pero compare yung our thoughts, our imagination, tuntok lang sa wide scheme of things, scheme of God's creative mind, no? So kaya tayo, within our scope of yung imagination natin, nakapokus tayo sa isang bagay na yun lang ating pinagpokusan. Kaya nga, we become more, all of us are unique. Yeah. We are all different from each other. Pero yung its creativity is different from each other. Yes. Kaya Exactly. it becomes more interesting, human interest. No? We are all different. And we understand that his imagination is beyond what we think. Iba yung atin, iba yung bawat isa sa atin. So, everyone is unique. But mayroon ako tatanong kay Sir Nemi. Sige po. Who do you think, Sir Nemi, can judge whether your work is an authentic one or not? Who do you think who can judge it? I don't know kung viewer, how can I say that it is an authentic one? Who can judge it? I cannot judge. Actually, nobody can judge each other. Except you. Except me, halimbawa. Because it is my own work. I know it's not copied. Tama? I know it's not copied, but sabi nga ni Chris one time, sinabi niya, I think kanina, parang may sabi niya na baka it's parang nagkaipon-ipon yung things na nasa utak mo, and then nag-collaborate na siya. Oo, may vision library ka, and then you were able to think of a subject out of that stock knowledge, no? Na nakikita mo mga views. But still, is it authentic when you put it or transfer it in a canvas? Na nakita mo lahat yung mga sa brain mo, nagkaipon-ipon yung marami mong nakikita sa mga iba't ibang lugar or iba't ibang paintings, and then you collage it into one subject ng brain mo. Is it an authentic one or not? Kasi sabi mo, pag marami ka stock vision, I guess may contribution yung intent. Kasi if you create something out of your visual library with the intent just to create, not to copy anyone else. Not to copy, yes, intention. That's authentic.
Pure yung sincere kasi yung intent mo eh. Yes, yes. Diba? Pwedeng sagot yan. I like it. Pure yung sincere yung intent mo na mag-create to express. Without kumbaga without knowing na baka nagawa na to ni ganito, baka may ganito. Wala kang ganun. Wala kang ganun thought. Walang ganun. Which is lahat naman ng ginagawa na natin, ginawa na before. Yes. 'Di ba? Pag-usapan natin yung aso. Ilang artist na ba ang nag-conceptualize ng aso? Iba-ibang anyo, iba-ibang materyales. So, sino ba mag-claim na akin ng aso? Di ba? Maybe the word authenticity should not even come into the picture. Yung definition of terms. Because you do what you want. You express what you want. Nobody can tell you it's not authentic. But meron po ba, Sir Nemi, na mga art enthusiasts na they're looking for a real one? Authentic one? Pure one? What is pure and authentic? Yes. And what is pure and authentic in the eyes of the beholder? Define to me what you is mean by authenticity? authentic within the context of art. Wala pang Halimbawa. Kaya siya authentic. Kasi walang kamukha. Kaya siya authentic. Pag Pero tinawag how na can you authentic, say na walang kamukha nga? nag-iisa. May clouds ka. Di ba? Halimbawa. Hindi, May doon tayo sa- butterfly ako. May bulaklak ako. May pulpundok si Dolphy. Ano ba yun? Na Yung ano ay authentic, ibon. saan ba nakabatay yung authenticity? Ako dito eh. Wait, yung authenticity kasi, That's still Mga pwede teacher, ring magsasagot. style. Pwede ring style. Authentic ba yung style mo? Wala ka bang pinagaya? So selective. Selective. Selective yung pagbabanggit ng Selective ang authenticity. authenticity. Kagaya ng mukha mo. Authentic ka. Ibig sabihin wala kang kamukha. At nag-iisa ka. Nag-iisa ka. Yun ang meaning nun. That's it. But then again, hindi mo alam kung may kamukha ka sa ibang parte ng Ay daigdig. nako, meron ako. Di ba? Ngayon, May nako. lalabas man na. To each his own di ba ma'am? Don't even come into the picture. Okay. Eto na. Well, anyway. Sagutin ko na yung sinabi ni kaibigan. Kapag ikaw wala kang kamukha at other place meron kang kamukha, hindi ka na authentic, duplicate ka na. laging merong But you know, ganito na lang. Chase authenticity na lang. Wag na lang authenticity. Hindi, tanong ko pa, meron ko pang isa eh. No, Authenticity, ano ba yung isa? Let's go to purity. To rawness. Pure. Yes, pure and raw. Para mapatibay na Paano mo masasabing Paano mo masabing raw? Paano mo Okay. masabing pure yan? out of nothing, gagawa ako rito, yun ang raw. National Museum. Right. I agree. Out of nothing, gagawa ako sa harap ko ng something, from something na ganito, yun ang raw. On the spot, walang walang reference, walang something, walang kahon. Pure. Instant. Pure. Spontaneous. Yan ang raw. Pure. How do you define pure art? Ang pure art, yung natural. Kagaya ng ginagawa ni kaibigan, ni Chris. Pure art yun. Why? Natural. Kung ano yun, kung anong nilagay niya doon sa kanyang assemblage. Natural. Ibig lang sabihin, pure. Sa kanya lang yun. Kaya nga, authentic. Come on, labas mo pa. One will come. Do you think Okay, more. painting Ah. is not pure anymore? Not raw, not authentic? Saan nakabase yung tanong? Tanong ko lang. Hindi, tanong mo Ang painting. mga Kasi malawak paintings, ang painting. Marami pa yan. visual art, Ano pa? Anong gusto mong itanong doon sa visual art? di ba sabi niya kasi, we cannot judge kung whether it is authentic or not. lang yun. Di ba? May pinagbabatayan yun. May So, pinagbabatayan. ibig niyo sabihin, okay ka doon sa selective authenticity. Okay, dito lang ako sa authentic ba yung idea? Di ba? Actually, subjective eh. Subjective. Pero general nga yun. Yung pag sinabing Hindi totally ma-apply yun. kaya nga, isa pa, mga critics. Hindi lahat na sinasabi ng critics paniniwala. Correct. Correct? Ngayon. Correct. Hindi pwedeng isa. Kasi hindi naman siya master na master para lang mag-critique ng ano mo. Kasi kung halimbawa, No. halimbawa, Yes, no perfect ano. May